Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, ako pala si Matt. Magto-29 years old na ngayong taon na to. Ang sulat kong ito ay isang confession at paghingi ng tawad sa kauna-unahan kong best friend at sa pamilya niyang minsan ko nang itinuring na pangalawang pamilya. First year high school ko, nakilala ko si Adrian sa congregation or church. Dahil bagong miyembro ako ng religion or organization nila. Pero mas naging close kami at best friend ang turingan namin during our second year high school day. Kasi naging magkaklase kami. Mga panahong yun, for the first time, nagkaroon ako ng kaibigan at hindi lang kaibigan, kundi isang best friend. Kaibigang matagal ko nang inaasam-asam sa mga dati kong nakakasalamuha o nakakasama. Kahit sa mga pinsan ko, matagal nang pinagkait sa akin. Maliban na lamang kay Adrian, nagkaroon ako ng second family. Dahil itinuring din akong anak at kapatid ng pamilya ni Adrian. Our friendship is not perfect. May pagkakataong nai-insecure ako sa looks ni Adrian. At nagseselos ako dahil yung babaeng nagugustuhan ko ay pinopormahan niya. At naging girlfriend na niya. Pero hindi ako nagpakain sa galit at inggit. Dahil mas mahalaga at matimbang ang pagkakaibigan namin. Sa sobrang close ko sa pamilya ni Adrian, umabot pa sa punto sa kanila na ako nakikikain at natutulog. Tuwing our lunch break, sumasama ako sa bahay nila at sinasamahan ko siyang magpastol ng baka. O di kaya tuwing umaga, dinadaanan niya ako sa bahay ng auntie ko kung saan doon ako pansamantalang naninirahan. Dinadaanan ako ni Adrian upang samahan siya para magpastol ng baka nila. Tuwing gabi naman, after dinner sa gilid ng sapa o di kaya taas ng tulay, doon kami tumatambay, nagkukwentuhan. Isang big factor during our teenager era is hindi pa gaanong uso ang SOCMED at wala pa kaming cellphone. Kaya masasabi kong na-enjoy namin ang aming friendship. Pero sa mga sumunod na taon ng aming high school days, nagkaroon na ng lamat ang aming pagkakaibigan. Siguro dahil di na kami classmates at nagkaroon na siya ng bagong kaibigan. Hanggang sa nagtapos ako ng high school, di na kami masyadong nagpapansinan. Kaya yung dating ako na tahimik lang, na walang kaibigan at kumakaibigan, biglang nagbalik yun sa akin. Hindi naman kami magkaaway ni Adrian. Nagkaroon lang ng lamat at tampuhan. Hanggang noong nasa Jensen na ako nagtatrabaho. Nagkaroon na ako ng mga katrabaho at bagong kaibigan. Year 2015, bumalik ako sa probinsya namin. Pumunta ako sa school namin para kumuha ng diploma at iba pang documents sa school. Kasi balak kong mag-aral ng college. At nagkataong nagkita kami ni Adrian sa school dahil hinatid niya ang kanyang kapatid. Nang mga time na yon, biglang bumalik na lamang ang aming pagkakaibigan. Exchanging smiles at kumustahan lang. At nagkaayos na kami. Kaya nagkaroon kami ng time para magkakwentuhan. Sinariwa namin saglit ang mga panahong naging close friends kami. Year 2018, hindi ako nagpatuloy sa pag-aaral ng college. At pinili kong mag-abroad. Nung nasa abroad ako, kinontak ko si Adrian at family niya. Nag-video call kami. May plan kasi kami ni Adrian that time na magbabuyan. Pero dahil sa ibang reasons, hindi natuloy. At yung perang iyon na pangkapital ay napahiram ko sa family niya.
sa maliit na halagang perang yon na pinautang ko. Nauwi sa pagbabanta at pamamahiya sa SOCMED. At tuluyan ang nasira ang aming pagkakaibigan ni Adrian. Dahil sa galit ko, nagpalitan kami ng masasakit na salita ng mama at kapatid ni Adrian. Mga salitang hindi ko lubos maisip na masasabi ko. Pinahiya ko sa SOCMED ang family niya, ang religion niya, at maging apelyedo niya. Pero sa away naming iyon, wala akong na-receive na message or comments mula kay Adrian. Kaya hindi ko alam kung gaano kagalit si Adrian sa akin dahil sobrang pinahiya ko ang pamilya niya. Aminado ako dahil sa pag-abroad ko at pagiging content creator, biglang lumaki ang ulo ko. Sobra akong naging mayabang na mga panahong yon. Hindi ko iniisip ang pakiramdam at sitwasyon ng iba. Hindi ko napahalagahan na pagkakaibigan namin ni Adrian at samahan namin ang pamilya niya. At dahil nagkaroon ako ng libo-libong kaibigan at followers sa SOCMED na palaging pinupuri ang bawat post ko, kaya nakakalimutan ko ang friendship namin ni Adrian. Si Adrian, nakauna-unahang taong naging kaibigan ko. Pero dahil sa yabang at kasakiman ko, nawalan ako ng tunay na kaibigan. Dahil sa pera, nakakalimutan ko ang aming pinagsamahan. Dahil sa konting fame na nakuha ko sa SOCMED, nakakalimutan kong maging makatao at may respeto. 2021, yan ang taon na sumobra na ako sa yabang. To the point na nagbabanta na ako at di pa ako nakontento, kinaladkad ko pa sa kahihiyan ng pamilya ni Adrian. Pero sa kabila ng nangyari, hindi ko man lang na-attempt na mag-sorry ni i-chat man lang si Adrian. Wala akong natanggap na mensahe mula sa kanya. Marahil nasaktan siya sa mga pinagagawa ko sa pamilya niya. Years na ang nakalipas. Binabagabag ako ng konsensya ko. Gusto kong mag-sorry kay Adrian sa pamilya niya, pero hindi ko masabi. Sa loob ng 4 na taon, hindi ko na naging kaibigan sa FB si Adrian at ang pamilya niya. Pero nakaraang buwan, tinesting kong i-add siya sa FB at inaccept naman ako ni Adrian. Hindi ko alam kung galit pa ba sa akin si Adrian or kaya niya ako in-accept para bigyan ako ng pagkakataong mag-sorry. Mahigit 1 buwan na kaming mag-friend sa FB pero hindi ko pa siya chinat. Nahihiya at natatakot ako sa magiging reply niya. Hiyang-hiya ako sa mga pinagsasabi at pinagagawa ko sa pamilya niya. Kaya ginawa ko ang sulat na to. Para dito ko maidaan ang mga salitang hindi ko kayang masabi sa kanya at sa pamilya niya. Jane kasi naman kapag ma-upload dito sa YouTube, isisend ko na lang ang link kay Adrian. At tiyak, yun ang magiging unang chat ko sa kanya. Kaya umaasa ako na mapaplay at mapapakinggan nito ni Adrian sakaling ma-send ko ang link ng story ko. Gusto kong humingi ng sorry sa pamilya ni Adrian. Lalong-lalo na sa kauna-unahan kong best friend, si Adrian. I'm so sorry. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Alam kong di na ma-fix ang mga bagay na nasira ko. Kasi kagaya ng damit na napunit, kahit tahiin mo pa, kapag babaliktarin mo, makikita pa rin ang bakas ng punit na tinakpan lamang ng mga sinulid. Kaya kahit anong sorry ko, di na mabubura ang pain na kinimkim nila. Hindi na ako aasa pang maibalik
ang pagkakaibigan namin ni Adrian at ang relasyon ko sa family niya. Pero gusto ko lang humingi ng sorry. Kasi ayokong may kinikimkim na galit pa at daladalang guilt sa sarili. Lalo na't malapit na rin akong magkaroon ng sarili kong pamilya. Ayokong malaman ng magiging asawa ko na may bahid pala akong malademonyo. Kaya again, kay Adrian at family niya, I'm sorry. Gusto ko din kasing mag-sorry. Kasi baka huli na at wala ng pag-asa. Lalo na at life is so short. Gusto ko ding habang umaabante ang edad ko, unti-unti na sanang mababawasan ang pinapasan-pasan kong anger and guilt because we are no longer young. We're getting older na. Nais ko ding sabihin kay Adrian, kahit libo-libo pang mga kaibigan ko at may mga bago na akong kaibigan o tropa, nabubukod tangi ka pa rin. Dahil ikaw ang nauna kong kaibigan at best friend. Hanggang dito na lamang. And please play my requested songs. Tropa, That's What Friends Are For, and One Friend. Ang inyong kamaks, Matt. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.